Good morning guys, welcome to my channel. So I hope this morning devotional para po sa inyo para ma-enhance po ang ating pananampalataya sa Panginoon. At the verse of Matthew 24 verse 3. But before we start our devotional this morning, can I ask you bow down our head and let's pray. Ginoong Diyos, karong kabuntagon Lord, para ko mag-start sa morning devotional. I ask your guidance, knowledge and wisdom. Give your Holy Spirit to interpret your word, to share your word exactly, and give adapt in our daily life. In Jesus' name, pray. Amen. So, Matthew 24 verse 3. Sinasabi dito po sa banal na kasulatan o salita ng Diyos. Then Jesus went out and departed from the temple, and his disciple came up to show him the building of the temple. And Jesus said to him, Do you not see all these things? Assuredly, I say to you, not one stone shall be left here upon another that shall not be thrown down. Now, as he sat on the Mount of Olives, the disciple came to him privately, saying, Tell us, when will these things be, and what will be the sign of your coming and of the end of the age? So yan guys, Matthew 24 verse 1 to 3. It says, sinasabi dito na nung pag-akyat ng Panginoon, pumunta siya sa Olive, at saka sumabay din ang mga disciple niya at nagtanong, kailan ho ba ang pangalawa mong pagbalik dito sa ating mundo, Panginoon? Nagtanong ang kanyang mga disciple sa kanya, at saka ang Diyos nagsalita. Tell us when these things. Take heed that no one deceive you. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. And you will hear of war and rumor of war. Say that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Ito ang sabing Panginoon po. Ang pangalawang niyang pagparito, maraming magpapanggap na siya yung Panginoon magligtas, no? But nagsasabi ng ating Panginoon, take heed that no one deceive you. Take heed, no? Walay magalimbong sa imo, walang magsisinungaling sa iyo. Kung ikaw ay nakabalo sa kamatuoran o sa mga maayong balita. Sabi pa ng Panginoon, maraming magpapanggap na ako si Jesus Christ at liligawin o lilinlangin ang mga tao na sumama sa Kanya. But speak natin mga kapatid, ito ay gawa ng kaaway. Sino ang kaaway natin? Si Satanas, na siyang magpapanggap na siya ang Jesus Christ. Siya ang Messiah na darating dito sa mundo at kukunin sila o isisib sila. But take note mga kapatid, ito po ay kapangyarihan ng ating kalaban na si Satanas. Huwag po kayong magpapalinlang sa kanyang mga miracle na gagawin niya, kasi magpapanggap siya na Jesus Christ, at saka ang mga tao ay susunod sa kanya o sasamba sa kanya. But sila, yung mga taong walang kamungmuang sa mundo at walang
kalam-alam kung ano ang katotohanan dapat nilang ma-learn sa kanilang mga puso at isip. But nagsasabi dito sa ating aklat, ito yung warning sa mga taong wala pang kabalo sa kamatuoran o wala pang kalam-alam dito sa salita ng Diyos. Ako po ay nagsasabi na darating ang panahon, mga kapatid, maging awareness po tayo kasi nasa huling mga araw na tayo. At saka nangyayari na ang mga hindi dapat mangyari. But nagsasabi dito sa Biblia, ang pagparito ng Panginoon ay may mga milagro, may mga disaster, earthquake, baha, bagyo, away, laban sa bansa. Ngayon mga kapatid, nangyayari na to kasi nasa huling mga araw na tayo. Magbalik loob na kayo at saka tanggapin nyo ang pag-ibig ng Diyos. Tanggapin nyo ang kanyang banal na espiritu sa iyong puso at isip na siyang maghahari sa atin at hindi mga worldly na mga kagamitan, mga worldly na mga butang, kundi ang kanyang pag-ibig, ang kanyang mga saloobin na dapat nating tagubilin sa ating puso o manampalataya sa kanya. Once again, magbasa po tayo ng Biblia kasi nandito lahat ang mga teksto na malalaman natin kung ano ang katotohanan na nagaganap. Sa pagparoon ng ating Panginoon sa Mount Olive na siyang magtatagubilin sa kanyang mga disipulo at magbibigay impormasyon tungkol sa kanyang pangalawang pagbalik or pangalawang pagbabalik dito sa ating mundo. Salamat mga kapatid sa pagdinig ng aking morning devotional. I hope marami kayo natutunan kung sa salita ng Diyos, no? Subscribe na po, hit the button bells, and like, comment, and share. Thank you mga kapatid, thank you lahat. Thank you po sa inyong pag-support, pag-share ko sa inyo sa pulong o sa salita ng Diyos. Salamat and God bless you, all of you.